Okay, go. Now, ay hindi ba, akala ko siya. Si Lisa na Ang role ko po ay isa pong pasyente ni Mr. Nubelosa sa movie. Sa Lola Barang. okay. Tapos, sino ang mananakot? Doon po sa part po kasi ng portion ko po sa movie is that ginagamit niya po ko dahil ako po ay nabarang. Kaya ayun po. Short clip lang naman po. Short lang yun. Yes. Siya si Lizzie. Yes. Lizzie Aguinaldo. Lizzie Aguinaldo. Lizzie Aguinaldo. Teka, natutukan naman na kay Lizzie na tayo. Tatanong ko lang yung experience mo. First time mo ba to make ang film? And kamusta naman? Na-trauma ka ba? Yes po, first time po. Hindi naman po sa trauma, pero Joke. very creepy po ng vibes. Pero naging comfortable po dahil very nice naman po si Direk and syempre po si Mr. Nubelosa na nakasama ko po. And very humanga din po kay Mr. Ronnie Sir Ronnie. Lazaro habang pinapanood ko po siya. So ayun po, very thankful po sa opportunity syempre. Yung takeaway mo dun sa buong experience, anong natutunan mo? Natutunan Kung ko seryoso po. ka na maging actress. Natutunan ko po and nalaman ko din po sa sarili ko po na sobrang hirap pala maging aktor. Hindi po pala ito madali. Kasi po, di ba po pag nanonood po tayo ng mga pelikula, isipin natin, ay kaya ko yan, madali lang yan. Pero pag andun ka na po talaga on the spot, parang hindi ko kaya. Ganun po yung feeling. Pero ayun, na-enjoy ko pa rin po yung experience. Hindi ka naman na-intimidate sa mga magagaling. Na-intimidate po at first, syempre. Pero po, kailangan maging professional, so kailangan po talaga mag-go with the flow. Kayo po, sir. I'm Ronnie. Yeah. Opo. Anong role niyo po? Ako yung direktor ng pelikula na box office kanyang mga gawa ng earlier. As time goes, naubusan na siya ng ideya. At na-meet niya itong matanda na nakita niya na mas marami palang mga ideya itong na magagamit siya sa pelikula niya. Ginamit niya. Sino po Si yung... Gina. Si Gina. Hanggang sa niloloko niya na si Gina, hindi niya ginamit niya lang. So, yun ang partly ano ng kwento. So, itong si Gina, marunong ng the other side of rituals of occult and all that. So, that's the barang cancer. Which is also natural, hindi natural sa atin pero alam natin yan, yung mga, especially from the islands, yung mga ganung klaseng, di ba? Uso yan eh. I mean, hindi lang uso, bahagi ng kultura natin. So, Kayo saka, po, naniniwala po kayo. naniniwala rin ako kasi kahit na enerhiya yan eh. Kaya sinasabihan niya tayong huwag tayong mag-curse kasi nangyayari. So, ang sa akin na lang tinitignan ko, kung magagawa natin yung curse, bakit natin gawin sa positibo, isang magandang, sana gumaling siya. Diba? So, enerhiya din yung ang positive. So, let's make our minds shift into a positive. That's why sinasabi palagi, positive thinking is always good, no? Kung aware ka, kasi sobrang nadami sa mga problema. So, bawian mo ng positive thinking, maniwala ka, mabubuo siya. Diba? So, I go for positive thinking. Sir Ronnie, kasi sanay po kayo na yung gumagawa kayo ng films na meron talagang social commentary from Lina Broca to Love Diaz. Parang, this is a simple film po. Pero meron po ba kayong gustong mensahe na iyan? Ang na-pick up ko dito na banggit ko na rin na para ma-achieve ng isang tao ang kanyang pinapangarap, kailangan siya umapak ng ibang tao. Okay. Pero normal po ba yun? Ay, siyempre hindi. I mean, nagiging normal pag ginagawa mo palagi. Nino-normalize. Nino-normalize, di ba? Ang kasamaan nagiging normal. Paano yan? Asa na tayo? Ay, naku nga, mahaba bang kwento. Kasi may mga issue tayo sa paligid na hindi natin pwede isara ang ating mga mata at isara mga sa tenga natin. Kailangan natin magsalita. Kasi paano maliit na mga pagkakataon, masasabi natin na
Pilipino tayo, maganda tayong mga rasa. Huwag tayong patangay sa mga hindi naniniwala sa sarili. And as an actor po, as someone who makes films, lagi niyo po yun sinasabi through your films. Hindi naman ako ang writer, artista ako na gumagawa ng mga sinusulat nila at sumusunod sa ng director. Pero sa loobin ko, meron akong kung may sisingit ko, gagawin ko. At this point po, namimili pa kayo talaga? Are you kidding me? No. I don't. But naisana ko dito ni Direk Joby Can eh. Hindi ako, horror ito eh. Hindi ako masyadong gumagawa ng mga horror. Kasi madali kong nakaka-imbibe eh. Oo, gusto kong makatrabaho sa Direk palagi. Ang dami niyong binigay sa mga Pag ilan oportunidad. niyo po ito, ni Direk? Siguro mga 20 na to eh. Oh my God, ang dami. No. Favorite ka pala ni Direk? Then we just enjoy our good company. So, yeah. Pero madami-dami na rin po kayong collaboration. Yes. Ibang, he's so fast. He knows his craft. Yes. So, walang pressure. Ano yung huli niyo? Ito kung ba? Then, before this? Yung sa Ray Valera. nandun pala. Mag-asawa Sir kami ng Ronnie. isang Yes, yes. beautiful film. Beautiful film. True. Yeah. Kahit pag hindi na ako. Yes, that's the title. Yeah. Sir Ronnie, sabi niyo po ayaw niyo sana ng horror kasi na-imbibe niyo. Ano po nangyari sa inyo dito? Marunong na ako magtanggal. Akala ko marunong na kayong magbara. Oo nga, Pwede maganda rin. sana yun. Hindi, positibo ang ating ibabay isasend ng mga enerhiya, Okay. hindi mga negatibo. Kasi nung makita ko yung aming set na may ritual na doon ako talaga, oh shit, sorry for the word. May ritual. May ritual kaming gagawin sa isang eksena. At siyempre, nag-aalala ako kasi tumatawag tayo ng mga espiritu. Baka may dumating. Opo. So, Ano po ginawa niyo? I just asked direct kung itong mga materials na ginagamit namin ay tunay na mga, of course, kahit na sabihin natin fake, mayroon naman akong mga tawag kong mental skills na pampatanggal ng mga masasamang enerhiya. Matutunan ko naman yung Paano po yun? Katulad na. Pa-share na po niyo. Pagtanggal ng negative energy. Just the bright light. The bright light from heaven. Kasi lahat tayo may ilaw eh. Binigyan tayo ng ilaw ng, hindi naman ito pag-ano, pero yan ang death ni Jesus Christ. Binigyan tayo lahat ng ilaw na yan. Kung hindi natin gagamitin, andyan na yan. Diba? Gamitin natin, palakihin natin yung ilaw na yan. Anong ilaw na yan? Ilaw ng pag-ibig yan eh. Yan. Simple yan. Pero pag gumagawa mo kayo, may mga ritual din kayo na bago simulan ng shooting. Ang palagi kong ginagawa is ang tawag dyan ay exuding love. Shooting. Magsisend ako ng love energy sa set. Yan. Dito magsisend tayo ng love energy. Sabi niyo po, Sir Ronnie, na through the years natutunan niyo na pong magtanggal. Paano po yun? Paano yung process na yun sa inyo? Mahaba-habang kwentuhan. Separate na lang natin kasi. Pero ano po, yung paano po kayo nagbago through the years? Kasi hanggang ngayon nag-accept pa rin po kayo ng horror. I don't. This is just, I think, my second or ano na. Second. Okay. Yanggaw Yes, sa, and then, horror pala ito. Dahil sensitive Pero po kayo talaga. Oo. Yun nga sinasabi ko rin na, na lahat tayong kaming mga artista, or actually lahat tayo, nauuwi natin mga characters natin sa labas eh. So ay kami, nagda-dive kami. Yes. Diba? Deep dive. Pag nag-dive kami, kailangan marunong kami maligo. Pagtanggal niyan. Again, the bright light. And That this- will also act as your protection. It's like doing a sign of the cross. We're Catholics. Well, this is something that you've learned through the years po. Hindi po naging madali sa inyo. Tama po.
Ang hindi nga ako nagtuturo ng acting. Ang aking mababahagi ang kung paano mo tanggalin yung mga burdens mo. Kasi yun ang nagpapipigil pag grow ng mga wings mo para lumipad ka. Yung mga non-forgiveness natin, we have to learn how to forgive. It's I don't want to sound but that gave me a lot of power when I start forgiving. We have to be humble about it. We have to learn how to love. It's not easy. It's not like I know that already. It's like ginagawa ko na yun. I fail also along the way. But pagka bawi ka agad. Nakikinig ka ba, Lizzy? Yes. Mga buhay ka. Ang dami ko pong natututunan actually. No, because we want to sleep well in the evening, right? True. But temptations and frailties of a human being, it's always there. Sir, ano yung thoughts niyo po na meron pong another local film that will be shown in August? May something that we can look forward to? Dalawa po yung films na ipapalabas on the same week. Yung kay Same week as this. Rian Ramos yung What's your question? Ano po Sorry. yung thoughts niyo that meron na naman ulit tayong films na local na something we Isn't look that for? beautiful? At least yung ating mga movie houses hindi na kinakalawang, mga mauupuan na naman ng mga tao. At, kaya maganda, we're looking forward to MMFF again, no? Kasi ito yung mga nagpapabalik ng ating mga manunood, and it's nice. Nakakaano nga yung people who produce pa. Ang dami nagpo-produce. Maraming naniniwala sa atin. Kasi marami pa tayong mga kwento na hindi pa napapalakas sa ibang... At may market na tayo sa buong mundo. Accessible na siya eh. And of course, they're interested with Philippines. Nakikilala na tayo sa ating mga OFWs, mga natin, sa mga quality ng work ng mga Pilipino sa dagat, sa mga hospital. Who are these people? Ang nobility ng Pilipino, dapat yun ang ating papakita. We're a good race. ano po makiramdam na abroad, busy pa rin. Siyempre, magpasalamat tayo sa Diyos at nandito pa rin paano nakakabahagi ng mga magagandang mensahe siguro. Para siguro ganun. At siyempre, ang ko is, I love my craft. Isa ito lang, I'm a commerce accounting major graduate. Nabura ibang letters, naging acting. Tapos may running joke. Lasal in Bacolod. Kami ni na Joel are contemporaries. Of course, I'm older than him. But we were in theater in... Accounting major po. Tapos napasok sa teatro. Dahil sa marami akong tanong sa buhay, na there was a destiny lang siguro na nahila ako. I joined cultural sa school, Glee Club. So because I can carry a tune, I can sing. So, hindi kasi mahihain nga ako. Sabi ko, hindi naman ito po papasok ako sa school, gilid-gilid lang ako, tapos meron pa ako sinusitis, 3 panyo yung dala ko dahil nahihiya ako mag-raise ng hand, ihihi ako, yung mga ganun siya, hindi pwede ito sa... Ayun, nahila ako, sabi ko, I can sing. So. And then doon, cultural activities, and doon yung mga artists. So, merong theater. Yung bumuka sa akin ay yung nung magsimula kami mag-theater exercises. Ang theater exercises nakakabigay ng perspektibo mo sa sarili mo, sa buhay. Lalawak ang So, doon ako sabi ko, ay ito yata yung hinahanap ko. So, ang secret po is, kasi nasa theater pa rin po kayo, film and TV, the secret is mahalin yung work. Yes. Mahalin mo yung paligid mo. Hindi ka pwede, be friendly. Be kind. Be kind, yeah. Si Lizzy naman, first horror mo ba ito? Yes po, first horror and first First movie. movie. Yeah, oo. Pero ikaw naniniwala sa bahay? Based on the stories po, syempre, na naririnig po, and kagaya po ng sabi po ni Mr. Sir Ronnie, culture na po natin yan. So, syempre po,
ever since nung bata pa po ako, panakot din po sa akin yun ng magulang. Talaga? Appear. Opo. Yan po yun. Yan, panakot po sa akin yan. Pati po yun si Undin, panakot din po sa amin niya. Ano natatakot ka naman? Natatakot po syempre. Ano yung journey mo sa paggawa mo dito? Kumusta? Po? Anong naging journey mo, experience mo? Yung experience ko po during the movie, actually very memorable po. Kasi, yun nga po, syempre first movie po, super different po ng environment since I sing po, di ba? Since kumakanta po ako. Yeah, So, super different po, different step, syempre. Kaya, ayun po, at first, di ko po talaga alam kung paano i-act. Kasi, hindi naman po ako yung sobrang experienced pa when it comes to acting. Pero syempre po, thankful po ako kay Direk kasi very patient naman po sa akin. So, anong mas masarap, kumanta o umarte? Dahil po na-experience ko na po umarte, feeling ko po, pangkanta na lang po talaga ako. Pero syempre po, I love her honesty. open pa rin po ako syempre There you sa go. kung ano po dumating sa akin na movie projects. Kasi very nice experience po. Madami ka po matututunan along the way. Pero siguro po, singer po talaga. Na-realize niya. Pwede na gagawa si Direk ng musical. Oo, gumagawa si Direk ng musical. They did Himala musical, right? Yes. Barang the musical. Thank you po. Thank you very po. much. Thank you. Picture mo natin sila. Picture together. Finish